Tumatagaktak ang mga pawis ni Crystal habang kinukuskus ang malaking sahig ng sala sa bahay na pinagtatrabahuhan niya. Si Crystal Gayrano ay isang 28 taong gulang. Halos 7 taon na siya nagtatrabaho sa Middle East, partikular na sa Saudi Arabia, bilang isang all-around assistant sa isang mabait subalit sobrang daming utos na si Khalid, isang successful at seryosong businessman. Hindi ako dapat napagod. Alipin ako ng salapi, kaya dapat lang na hindi ako mapagod. Pampalubag loob niya sa sarili. Grabe, sa loob ng 7 taon, hindi ko akalain na ganito pala kalaking lilinisin ko. At nakayanan ko yun. Natutuwang dagdag niya. Ipinagpatuloy ni Crystal ang paglilinis sa sahig nang biglang dumating ang amo niyang si Khalid. Si Khalid Malik ay isang 31 taong gulang, isang CEO at nagmamay-ari ng isang technology at digital company. Ngunit higit pa riyan, si Khalid ay may dugong Pinoy. Pinay ang kanyang ina na taga Cebu, habang Arabo naman ang kanyang ama. Lumaki ito sa Pilipinas ng 15 taon at pagkatapos nun ay nagpunta na ito sa Saudi Arabia. Kumain ka na ba, Crystal? Bungad na tanong nito kay Crystal. Inangat naman ni Crystal ang kanyang tingin dito at ngumiti. Yes sir, tapos na po. Alam niyo namang hindi ako magtatrabaho hanggat hindi ako nakakakain. Kayo po, gusto niyo po bang kumain? I'll prepare your foods. No, okay lang ako. Ipagpatuloy mo na lang yung trabaho mo at may gagawin pa ako. Diretsong sagot nito sa kanya. Sigurado po ba kayo? Ang kulit. Hindi naman makapaniwalang tumingin si Crystal sa kanyang boss. Kulit? I'm not makulit, sir. Sinisigurado ko lang kaya. Pero kung yan ang gusto nyo, okay po at magkapatuloy na ako dito. Tugon niya at naglinis ulit. Akala ni Crystal na aalis na ang kanyang amo. Subalit nang tingnan niya ito, ay nahuli niya itong nakatitig sa kanya. Bakit sir? May kasalanan ba ako sa'yo? O may ginawa akong mali? O baka may dumi sa mukha ko? Kumunot na lang ang noon niya nang tumawa ito sa naging wika niya. Ang weird niyo talaga, sir. Bakit ka tumatawa? Wala namang nakakatawa. Ang funny lang ng reaction mo. Ang dami mong sinasabi. Tinitingnan lang naman kita. Ah, yun pala. Akala ko pa naman may iba ako naisip. Ano naman? Curious na tanong ni Khalid. Di secret. Natatawang tugon naman niya dito. Napailing naman si Khalid sa sinabi niya kaya mas lalo pa siyang natawa. Naging malapit na sila sa isa't isa dahil kahit minsan, hindi kumuha ng ibang empleyado si Khalid. Bukod sa kanya, sa loob ng 7 taon, siya lang ang nagtatrabaho kay Khalid. You know, I don't like secrets, Crystal. Joke lang, sir. Akala ko kasi kaya ka tumitingin sa akin kasi maganda ako. Sagot ulit niya at tumawa ng konti. Hindi naman inasahan ni Crystal ang sinagot ni Khalid sa kanya pagkatapos. Well, that's given. You really are beautiful. Bigla namang nakaramdam ng init si Crystal sa kanyang mga pisngi. Kaya hindi niya maiwasang umiwas ng tingin kay Khalid. Isa rin ito sa mga napansin ni Crystal. Hindi nahihiya si Khalid na magsabi o magsalita sa kanyang opinyon. Sure naman, don't state the obvious. Char, pero maraming salamat po. Nakangiting wika niya. Tumangulang si Khalid sa kanya at bahagyang ngumiti. Umalis na rin ito pagkatapos habang si Crystal naman ay napapikit na lang sa hiya. Wala talagang filter sa bibig si Sir Khalid. Kung anong gusto niyang sabihin at kung anong nakikita niya, sinasabi talaga niya. Pero bakit biglang uminit ang pisngi ko? Hindi naman ako ganito noon na. Naloko na talaga. Hindi makapaniwalang sambit niya at nagpatuloy na sa paglilinis ng sahig. Nang matapos maglinis sa loob, ay napunta naman si Crystal sa garden para diligan ang mga halaman. Kinuha niya ang hose at pinaandar ang tubig. Ayan, maligo na kayo. Dilig, dilig, dilig. Pagkanta pa niya, nakangiting dinidiligan ni Crystal ang mga halaman dahil isa ito sa pinakagusto niyang gawin na trabaho. Naging masaya rin siya nang payagan siya ni Khalid noon na magtanim din ng kaunting mga bulaklak na siya nagbibigay ng kulay sa mansyon. Swerte ko talaga. Hindi ako makapaniwala. Sa loob ng 7 taon, nandito ako.
Nagtatrabaho sa isang malaking mansyon na isang tao lang ang nakatira. Ang amo kong si Sir Khalid. Maswerte ako kasi mabait siya. Kahit minsan, seryoso sa buhay. Nakangiting saan niya habang nagdidilig. Ano sinasabi mo dyan, Crystal? Are you okay? Biglang saad ni Khalid sa likuran niya. Nagulit siya't lumingon dito at hindi inaasahang matutok ang tubig sa hose sa amo niya. Nanlaki ang mga mata nang mabasa ito lalo na sa muka. Napangangapa si Khalid dahil hindi agad na proseso ni Crystal ang nangyari. Sir Khalid! Mabilis na tinapon ni Crystal ang hose at lumapit sa kanyang amo. Sir, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Crystal dito. Nakita pa niyang pinunasan ni Khalid ang mukha nito. Napakamot na lang si Crystal sa kanyang ulo habang nakatingin sa amo nitong basang sisiw. Thank you for reminding me that I need to take a bath. Sagot nito sa kanya. You're welcome po. You're welcome ka pa nga. Sorry po, nagulat lang po kasi ako eh. Hindi ko naman nakalain na bigla-bigla ka nalang susulpot at magsasalita sa likod ko, sir. Ay, naging kasalanan ko pa talaga ha. Anito habang patuloy pa rin sa pagpupunas ng mukha nito. Lo, wala naman ako sinabing ganun, sir. Walang may kasalanan. Aksidente lang. Sagot niya at mabilis na kinuha ang hose tsaka niya pinatay ang tubig. Magbihis na po kayo, sir. Ay, oo nga pala. Maligo na po kayo. Dagdag pa niya. Magbihis ka na rin. Mukhang nabasa ka rin ata sa pinaggagawa mo. Ay, okay lang po ako. Magbihis na lang po ako pagkatapos ng trabaho ko para isahan na. Nakangiting sagot niya dito. Pero alam niyo, sir, para kayong basang sisiw. Natatawag dagdag ni Crystal. Naalala ko tuloy ang balot sa sinabi mo, Crystal. Ang hirap mag-crave ng pagkain wala dito sa Saudi. Ay, kumakain po pala kayo ng balot, sir. Alam niyo bang favorite ko yun? Mom taught me to eat balot kahit ayaw ni Dad. Hindi ako nagsisisi na pinakain niya ako nun. Alam mo ba, sir, nung bata pa ako, nagdala ng balot si tatay sa bahay tapos, di ba, bata pa ako nun. Nung makita ko yung loob ng balot, nandiri ako. Tapos nung simulan ni tatay na kainin yun, ako pang bumili ng suka. Bigla akong umiyak. Naawa ko sa baby sa loob eh. Umiiyak ako hanggang sa nakatulog na ako. Pagkukwento pa niya atin sa hindi inaasahan, humagalpak ng tawa si Khalid. Umiyak ka talaga. Pero ngayon, favorite mo na. Hindi ko naman umiiyak sa tuwing kumakain ka ng balot ngayon. Tanong ni Khalid sa kanya habang tumatawa pa rin. Grabe naman ang tawa mo, sir. Super funny talaga. Ang babaw pala ng kaligayahan mo eh. Pero yun na nga po, paborito ko na ngayon. At isa pa, hindi na ako umiiyak. Ay, Crystal, sobrang daldal mo talaga. Sir, mabuti na yung madaldal kaysa tahimik. Gusto mo bang maging instant cementerio tong bahay mo? Hindi ako magsasalita. Mabilis na napailing si Khalid sa kanya. Did I say something? At isa pa, ayoko mabingi sa katahimikan. Ang sakit kaya nun sa tenga. Kung gusto ng maingay, sir, magko-concert ako dito ng heavy metal music. Okay lang ba? Char, biro lang po. Mag-asawa na po kayo para may mga bata nang mag-iingay na tumatakbo sa loob ng bahay nyo. Ang cute siguro na magiging anak ninyo. Diretsyong napatingin si Khalid sa mga mata niya, kaya naman ay nakaramdam siya ng pagkailang. Do you think I have time to build a family, Crystal? Sabi ko nga, sir, hindi. Kasi busy kang tao. Good. Sige na. Ipagpatuloy mo ng trabaho mo. Ingat po, sir. Salamat po. Natapos ni Crystal ang lahat ng kanyang trabaho sa mansyon, kaya naman ay napagpasyahan na niyang maligo at magbihis kaagad. Maya-maya pa, habang nasa loob ng kanyang kwarto, ay tumawag ang kanyang ina sa video call. Nay, kamusta po kayo dyan? Bati pa ni Crystal sa kanyang nanay na nasa kabilang screen. Nakasuot pa ito ng eyeglasses habang nakatingin sa kanya. Nak, ayos lang kami dito. Ikaw, kamusta ka dyan? Okay ka lang ba? Okay lang naman po ako dito. Alam niyo namang wala akong reklamo kay Sir Khalid. Si tatay po, kamusta? Mabuti naman kung ganun, anak. Ang tatay mo nasa kalabaw niya. Natutuwang sagot ng ina niyang si Corina. Naks naman. Salamat, anak ha. Kasi nagsakripisyo ka para sa amin. Salamat kasi dahil sa iyo gumaan ang buhay namin ng tatay at mga kapatid mo.
At maraming salamat kasi pinapaaral mo ang mga kapatid mo. Bigla namang naluha si Crystal sa sinabi ng kanyang ina. Sa tuwing nagbe-video call sila, palagi itong nagpapasalamat sa kanya. Pinapaiyak mo naman ako, nanay eh. Gusto ko na tuloy umuwi dyan. Naluluhang sambit niya. Ay sus, alam mo namang palagi ako nagpapasalamat sa iyo sa tuwing tinatawagan kita. Malakas na kaya ang wifi dito sa atin. Napatawa naman si Crystal sa sinabi ng nanay niya. Nay, maraming salamat din po dahil palagi niyo po akong ipinagdarasal. Sa kalagayan at kalusugan ko po dito. Mahal na mahal ko po kayo. Ipinagpatuloy ni Crystal ang pakikipag-usap sa kanyang nanay hanggang sa dumating din ang tatay niya. Napuno ng tawa at saya ang pag-uusap nila sa kanyang mga magulang at kalaunan ay natapos na ito. Sir, wow, hindi ka na ba sisiwa? Kumento pa niya nang makita ang amo nitong tapos ng maligo at nakaayos na. Siyempre naman. May babae kasing aksidente akong binasa ng tubig ng hose. Napaiwas ng tingin si Crystal sa kanyang amo dahil alam niyang siya ang tinutukoy nito. Ay, sino kayang babaeng yun, sir? Hindi ko alam at hindi ko kilala eh. Pagibiro pa niya. Bigla namang napatawa si Khalid sa kanyang sinagot at umiling. Talaga? Hindi mo na pala kilalang sarili mo. Pagibiro rin ni Khalid. Nagbaang maangan pa si Crystal sabay turo sa kanyang sarili. Ako palang tinutukoy mo, sir. Sorry naman, sir, kung ganun. May peace offering ako sa'yo. Paglulutuan kita ng adobong manok na may maraming pinya. Gusto mo? Really? Mabuti kung ganun. And I don't mind kung basahin mo nito ng hose. Natatawang sagot ni Khalid sa kanya. Talaga lang, sir, ah. Gusto niyo magkaroon ako ng kasalanan sa inyo kahit aksidente lang naman yung kanina. At isa pa po, pwede naman kayo mag-request sa akin gaya ng ginagawa niya noon. Well, alam mo namang busy ako masyado. Minsan nga, sa office na ako natutulog. Kaya nga, sir, eh. Alam mo bang kapag ako lang mag-isa dito, natatakot ako? Paano kapag may nagdakaw dito? Paano kapag minulto ko dito? Nakakatakot. Nang mapansin ni Crystal na tumatawa ang amo niya, ay napakunot ang kanyang noo. Alam mo, sir, parang nakikita mo ata ako bilang isang clown at hindi bilang isang kasambahay mo. Palagi kang tumatawa sa tuwing may sinasabi ako sa iyo eh. Eh kasi, why are you afraid? Wala ka bang tiwala kina Scarlet Hunter? Yung alaga mong tigre at jaguar, nasa loob naman ng hawla. Hindi naman yun nakakalabas at isa pa, anong mangyayari sa akin? Baka ako pang atakihin nila. At pangalawa, sir, nakakakita ba ng multo yung alaga mong tigre at jaguar? Tiin you, Crystal. Sabay lang kayong dumating sa buhay ko. Mabilis na napatingin si Crystal sa kanyang amo at diretsyong tiningnan ang mga mata. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa sinabi nito. Dumating naman talaga ako sa buhay ni sir bilang isang all-around assistant niya. Tama, bawal mag-assume. Anya sa kanyang isipan. Are you okay, Crystal? Bakit ka nakatulala? May dumi ba ako sa mukha? Napapiksi si Crystal nang marinig si Khalid. Sir, syempre naman po, okay lang po ako. Magluluto na po ako. Bye! Saad niya at mabilis na nagpunta sa kusina. Nang makarating siya sa kusina ay hindi agad siya nagluto. Sa halip ay hinawakan niya ang kanyang dibdib at pinakaramdaman niya yun. Ano bang nangyayari sa akin? Nababaliw na ata ako eh. Wala namang ibang kahulugan ng sinabi ni Sir Khalid, di ba? Nakakaloka ka naman, Crystal. Inis na saad niya sa kanyang sarili at sinubunutan ng kanyang buhok. Pagkatapos nun ay nagsimula na siyang maganda para sa kanyang lulutuing peace offering kuno at yon ay ang adobong manok na may maraming pinya. Habang inihiwa ni Crystal ang mga sangkap na sibuyas at bawang, hindi niya maiwasang isipin ang boss niya hanggang sa aksidente niyang nahiwa ang kanyang daliri. Ang lintik naman, ang sakit. Daing pa niya at dali-daling nagpunta sa lababo para hugasan ang kanyang sugat. Sakto namang bumaba si Khalid galing sa itaas at bahagyang naintriga kung anong ginagawa niya. Crystal, nagluluto ka na ba ng piece of... Hindi nakapagpatuloy si Khalid sa sasabihin nito nang makita niyang hinuhugasan ang kanyang daliri na may maraming dugong lumalabas mula rito. Ano nangyari sa'yo? Bakit dumudugong daliri mo?
Wala lang siguro to, sir. Siyempre, sir, nasugatan. Ito naman. Ano na namang katangahang ginawa mo? Inis subalit may halong pag-aalalang tanong ni Khalid. Sinabihan pa ngang tanga. May iniisip lang kasi ako nun, sir. Kaya aksidente ang nangyari. Diretsyong napatingin si Khalid sa kanya at bahagya pang tumaas ang kilay nito. Who's the lucky person you thought earlier that led you to that? Mas lalo tuloy dumugo ang daliri ko dahil sa English mo, sir. Natatawang sagot ni Crystal. Sinong maswerteng taong iniisip mo kanina? Dahilan para masugatan ka na ngayon. Biglang napaiwas ang tingin si Crystal dahil bigla na lang uminit ang kanyang pisngi nang maalala ang taong iniisip niya kanina at yun ang amo niya, si Sir Khalid. Paano kung sabihin ko sa iyong ikaw, sir? Bulong pa niya sa sarili. Ngunit nang tingnan niya si Khalid, nakakunot ang noon nitong tinitingnan siya. Ha? Wala po, sir. Sige na po. Gagamutin ko muna pong sugat ko. No. Stay here. Ako nang gagamot niyan. Diretso ang sagot nito. Magsasalita na sana si Crystal. Subalit mabilis na umalis si Khalid para kumuha ng first aid kit. Babalo na ata ako. Sa loob ng 7 taon, bakit ngayon lang ako nagkakaganito kay Sir Khalid? At ngayon gagamutin niyang sugat ko? Maya-maya pa ay bigla nang bumalik si Khalid dala-dala ang first aid kit. Akala ni Crystal ay gagamutin na nito ang sugat niya. Subalit bigla na lang siyang hinawakan nito patungo sa lababo ulit. Sigurado ako bang hinugasan mo ng mabuting daliri mo? Tanong nito sa kanya subalit hindi siya nakasagot kaagad. Sorry, hindi ko sinasadya. Dagdag pa nito nang mapagtantong nahawakan pala siya nito. Okay lang po, sir. Pag-ibigay pa niya ng permiso rito. Hinuwakan ulit ni Khalid ang kanyang daliri at saka binuksan ng iripo. Doon ay hinugasan ng maigi at ng mabuti ni Khalid ang daliri niya. Tanging pagtitig lang ang nagawa ni Crystal dahil sa mga oras na yon, hindi niya alam kung bakit bumibilis na naman ang tibok ng kanyang puso. Kung ice cream lang ako, kanina pa ako natunaw sa mga titig mo. Biglang saad ni Khalid dahilan para mapaiwas siya ng tingin dito. Narinig naman niyang tumawa ito ng mahina, kaya naman ay mas napahiya pa siya rito. Maingat na hinawakan ni Khalid ang daliri niya, tsaka dinampi ang maliit na bulak na may alkohol. Ay, ang sakit ah! Mahinang daing pa niya subalit ang hindi niya alam ay narinig pala iyon ni Khalid. Nagulat na lang siya nang bigla nitong hinipan ng sugat niya ng paulit-ulit. Ayan, umibilis na naman ang tibok ng puso ko. Hindi ko dapat maramdaman to dahil una, amo ko si Sir Khalid. At pangalawa, hindi pa naman ako nababaliw. Hindi ako magkakagusto sa kanya. Lalo na't magkaiba kami. Wika niya sa kanyang isipan. Nang matapos dampian ni Khalid ng bulak na may alkohol ang kanyang sugat, ay kumuha ulit ito ng panibagong bulak at nilagyan iyon ng betadine. Hingang malalim, Crystal. Hindi naman masakit. Parang kagat lang ng dinosaur. Pampalubag loob niya sa kanya dahilan para mapangiti si Khalid sa kanya. Talaga lang, umingiti pa siya habang nakikinig sa akin. Ano bang nangyari kay Sir at naging ganito siya? Lagdag na tanong niya sa sarili. Kasalanan to ng taong iniisip mo kanina, kaya ka nasugatan. Pagbibiro pa ni Khalid sa kanya. Ay, sinisip pa talaga niyang sarili niya. Eh di kasalanan mo pala, sir. Mahinang bulong ni Crystal. May sinasabi ka ba, Crystal? Huwag kang mag-alala, matatapos na to. Sambit naman ni Khalid sa kanya habang dinadampian ng bulak na may betadine ang sugat niya. Wala, sir. At saka, okay lang po. Nahihiyang anya. Nang matapos si Khalid ay nilagyan na ito ng band-aid ang kanyang sugat. Subalit nagulat na lang siya kung bakit may design na puso ang band-aid na ginamit nito para sa sugat niya. Sorry. Bigay kasi ito ng kapatid kong babae. At wala akong ibang band-aid eh. Kamot ulong wika ni Khalid ang mapansin siyang nakatitig sa band-aid. Bahagya namang natawa at napangiti si Crystal sa sinabi ng kanyang amo. Tiningnan pa niya ng mabuti ang disenyo ng band-aid tsaka siya tumingin dito. Ayos na po, sir. Walang kaso sa akin. Maraming salamat po sa paggamot ng sugat ko kahit hindi niyo naman kailangang gawin. Nakakahiya naman po dahil amo ko kayo at kayo pong gumagamot ng sugat ko. Alam mo, sir, hindi ko alam na isa ka palang doktor at hindi businessman.
Char, joke lang po. Salamat po talaga. I'm sorry, Crystal. Hindi ko lang kasi mapigilan ng sarili ko eh. I was worried when I saw your finger bleeding. Paano na lang ang peace offering mo sa akin? Bahagya namang napatawa si Crystal sa sinabi ng amo niya. Kaya pala nag-aalala ka kasi takot ka lang na baka hindi kita lutuan ng adobong manok. Grabe ka, sir. Pero hindi lang yun, Crystal. Nag-aalala talaga ako sa'yo. Natakot ako sa nangyari. Sinserong tugon ni Khalid sa kanya. Biglang bumilis ang kabog ng puso ni Crystal sa sinabi nito. Lalo na at malapit lang sila sa isa't isa, pati na rin ang mukha nila. Kahit nahihiya ay inipon ni Crystal ang lahat ng kanyang lakas para pigilan ang sarili. Bahagyang napatitig si Khalid sa mga mata niya at para bang hinihila siya nito papalapit dito. Mas lalo pang tumitibok ng mabilis ang puso ni Crystal, ngunit naputol din ang kanilang pagtititigan nang biglang tumunog ang cellphone ni Khalid. I have to answer this. Sambit nito sa kanya. Napatango na lang siya sa kanyang amo at nang makaalis ito sa kanyang tabi ay mabilis siyang tumayo at pinaypayan ng kanyang sarili. Ano yan, Crystal? Nababaliw ka na nga talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Saway pa niya sa sarili. Napagpasyahan na sana niyang magpunta ulit sa kusina, ngunit bigla na lamang bumalik si Khalid. Sir, magluluto na po ako. Salamat po talaga sa paggamot ng sugat ko. Naku, dagdag peace offering o offering na naman to. Wika pa ni Crystal at nagmamadaling umalis papunta sa kusina. Nang makarating siya, mahina niyang sinampal ang kanyang muka at bumuga ng malalim na hininga. Mas talo ko nalang sasarapan ng adobong manok na lulutuin ko para kay Sir Khalid. Sinimulan na rin ni Crystal ang pagluluto at matapos ang ilang minuto ay inihanda na niya iyon sa hapag. Sir, kain na po kayo. Luto na po ang adobong manok para sa inyo. Sambit pa niya dito nang makitang nakaupo si Khalid sa sala. Really? Tara, let's eat, Crystal. Sige lang po sir, okay lang ako. No, Crystal. I insist. Napatigil si Crystal at napaukurap sa kanyang narinig. Po, inaayaw niyo akong kumain? Tama bang narinig ko? Hindi makapaniwala ang tanong niya sa kanyang amo na diretso lang ang tingin sa kanya. Oo naman. Bakit? May mali ba? Ayaw mo ba? Tanong din ito sa kanya. Hindi naman po sa ganon. Alam niyo naman po na kasambahay niyo ako dito. Nagtatrabaho ako para sa inyo tapos ngayon naayaan niyo akong kumain. Hindi ikaw yan sir no? Nakita ni Crystal na ngumiti si Khalid sa kanya kaya naman ay mas lalo pa siyang naguluhan dito. Masama bang ayain kita? Wala naman yung mali siya sa akin. Unless sa'yo, baka meron. Bigla na lamang naramdaman ni Crystal na uminit ang kanyang magkabilang pisngi dahilan para mapaiwas siya ng tingin kay Khalid. And besides, ngayon lang ata ako kumain ulit dito sa bahay after being busy for how many weeks? Sir, hindi ka kaya ganyan noon? Sa loob ng pinugtaon. Ngayon lang talaga. Alam mo, ang daldalatang vocal mo talaga, Crystal. You never fail to impress me. Ano sinasabi mo dyang impresser? Baka idol mo na ako niyan ha? Nakakatuwa ka lang kasi. Sobrang daldal mo at hindi ka pa natatakot na magsalita kung anong nasa isipan mo. Ngumisi naman si Crystal sa kanyang amo dahilan para mapangiti at mapailing ito sa kanya. Alam mo sir, ganito talaga ako. Pero may tinatago rin naman ako no? Yung mga bagay na hindi na dapat sinasabi. Like what? Gaya ng... Ay, secret! Muntik ko nang masabi kung ano nasa isipan ko. Nadali mo ako dun, sir, ah. Natatawang sagot niya dito. Pero seryoso, Crystal. Samahan mo ako sa pagkain. Sabay nating tikman at husgahan ang niluto mo. Seryosong tugon ito sa kanya. Wala sa sariling tumugon si Crystal at nang mapagtanto ang ginawa niya, ay wala siyang nagawa kundi ang kumuha ng isa pang plato at kubyertos bago umupo sa gilid ni Khalid. Mauna na po kayo, sir. Panimula pa ni Crystal nang maramdaman niyang hinihintay siya ni Khalid. Tumango naman si Khalid sa kanya at kumuha ng isang pirasong manok. Masarap, di ba? Tanong pa niya subalit pinatahimik siya ni Khalid sa pamamagitan ng paglalagay sa hintuturo nito sa bibig. Ay, ayaw pa istorbo.
Kukuha na sana si Crystal ng adobo para ilagay sa kanyang plato. Subalit, nabigla siya ng pagsalinan siya ni Khalid. Sir, wag na, ako na po. Pagtatanggipan niya dito, ngunit hindi nakinig si Khalid sa kanya. Bawal tanggihan ng pagkain. Crystal, masama yun. Sagot nito sa kanya at sumakses pa dahil nailagay na nito ang manok sa plato niya. Nahihiya namang napakamot si Crystal sa kanyang ulo at umiiling pa kay Khalid. Go on, tikman mo ng luto mo. Hindi mo pa nga sinasabi sa akin kung pasado ba o hindi yung luto ko eh. Just do what I said, Crystal. Walang nagawa si Crystal kundi ang tikman ang niluto niya. Ay, solid! Ang galing ko pa rin magluto ng adobong manok. Ayos ba, sir? Sakto lang. Ha? Sakto lang? Hindi masarap ganun? Grabe ka naman sa akin, sir. Grabing emotional damage naman to. Aha! Binibiro mo lang pala ako, sir, ah. Akala ko naman na idol mo na ako sa pagluluto. Kaya nga hindi mo ko kayang bitawan at pakawalan sa pagiging all-around assistant ko dito sa bahay mo. Paano kung pag meron pa akong ibang rason kung bakit ayaw kitang pakawalan at bitawan? Gusto mo bang marinig ang sasabihin ko? Hindi alam ni Crystal kung bakit bigla na lang siyang kinabahan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa pamamaraan ng pagkakasabi ni Khalid sa kanya. Dahilan para mapaiwas siya ng tingin dito. Alam mo, sir, over ka na sa pagiging serious. Ang luto ko lang ang dapat nating pag-usapan dito. Ito naman, anya at sinimulang salina ng kanin ang kanyang plato. Natatakot ka bang malaman ng rason, Crystal? Hindi naman po sa gano. Then why are you not curious? Kasi po, I believe that curiosity kills the cat, dog, camel, and everything. Pagibiro pa niya dito at peking tumawa. Dali-dali rin niyang nilagyan ng malamig na tubig ang baso sa tabi niya at ininom iyon. At habang umiinom siya, napapansin niyang nakatitig lang si Khalid sa kanya. Sir, kung yelo lang sana ako, matagal na akong natunaw sa mga titig mo. Oh, familiar ang linya na yun, di ba? Hindi naman kita tinititigan. Nanlaki ang mata ni Crystal sa gulat, sabay kagat sa kanyang ibawang labi sa naging sagot ng kanyang amo sa kanya. Ay, nag-assume lang pala ako. Sagot niya sabay tawa. Pero tama na pong daldal, sir. Kumain na po tayo. Nagkanya-kanyang dasal sila at nang matapos ay sinimulan na nila ang kumain. Masayang pinagbasta ni Crystal ang amo niyang si Khalid na nasasarapan sa niluto niyang adobong manok. Minsan kasi nag-request ito sa kanya na magluto ng Pinoy dishes dahil namimiss nito ang luto ng ina nitong nasa Pinas. Ay sir, may tanong po ako. Hindi naman po sa nangihimasok ako sa buhay mo. Sabihin na lang natin na curious ako, ganun. Now you're curious, ha? Si sir talaga? Hindi ako pinapatapos sa pagsasalita. Teka lang. Ito na ang tanong ko. Bakit kayo lang po yung nandito sa Saudi? Pero yung pamilya nyo nasa Pilipinas. You really are curious. But to answer your question, it's my choice. Of all Arab, mukhang si Dad lang atang may isang asawa and that's my mom. Can you imagine how huge and eternal his love for her? Since akong panganay, sa akin pinagkatiwala ni Dad ang negosyo niya dito sa Saudi. At doon na sila tumira ni Mommy sa Cebu together with my 5 siblings. Hindi naman makapaniwala si Crystal sa kanyang nalaman. Dahil kahit matagal na siya nagtatrabaho kay Khalid, doon lang niya nalaman ang tungkol dito. Ang swerte pala ng mga magulang niyo sa isa't isa. Una, ang mama mo. Dahil nahanap siya ng lalaking sobra siyang minahal. At kahit pwede ang polygamy sa mga Arabo, hindi yun ginawa ng papa mo. Tapos yung papa mo naman, alam kong inaalagaan at minamahal siya ng lubusan ng mama mo. Hahantong ba sa mga anak nila kung hindi nila minamahal ng lubusan ng isa't isa? Napatawa naman si Khalid sa kanya dahilan para kumunot ang kanyang kilay. You really are talkative, Crystal. Pero okay lang, kasi nag-enjoy akong pakinggan ang mga opinion mo. I also agree with your statement. They are lucky with each other. Ay, meron pa akong isang tanong, Sir Khalid. Hindi po ba kayo dadalo sa pamilya ninyo na nasa Pinas? Mukhang matagal na po simula nung nagpunta kayo dun ah. Actually, I went there last week. Nagulat si Crystal sa sinabi ng kanyang amo. Po, last week?
Bakit hindi niyo po sinabi sa akin, sir? Akala ko busy kayo sa trabaho. Sana pinasabay ko na lang sa'yo yung mga ipapadala kong balikbayan box kina nanay. Hindi naman makapaniwalang umiling si Khalid sa kanya dahil sa sinagot niya, tsaka ito tumawa ng mahina. Wow, so uutusan mo pa pala ako ah. Babayaran naman po kita eh. Uutusan mo talaga ako. Grabe ka, Crystal. Pero mahal ang fee ko. Pagbibiro pa ni Khalid sa kanya. Ay taray, ang yaman mo na nga sir eh. At isa pa po, akala ko pa naman sasabihin mo na, hindi wag na, free lang. Medyo na-disappoint ako dun sir ah. Pagbibiro pabalik ni Crystal dito. Nagkatatigan sina Crystal at Khalid na kalaunan ay napatawa rin. Hindi alam ni Crystal kung bakit sobrang gaan ang kanyang pakiramdam habang kasama ang kanyang amo. Sa loob kasi ng maraming taon, ngayon lang sila naging malapit sa isa't isa. Alam mo sir, hindi ko akalain na makakasama kita ngayon sa hapagkainan. Tapos, nagkakwentuhan pa tayo. Then, you must be so lucky that I gave you the chance to eat together with me. Nakangiting sagot nito sa kanya. Ay, hindi rin sir. Mabilis niyang tugon dito. Bigla namang kumunot ang noo ni Khalid nang marinig ang tugon niya, kaya naman ay hindi niya maiwasang matawa. Siguro yung maswerte ay ang mga taong nanalo ng milyon-milyon sa loto. O di kaya nakakita ng isang malaking bag na may lamang pera tapos dolyar pa. You consider that as lucky? Marahang tumango si Crystal dito at bahagyang ngumiti. Para sa akin na hindi mayaman, sir. Opo, maswerte na po yun. Ang hipokrita ko naman kapag sinabi kong hindi ko kailangan ng maraming pera. Kaya nga po ko nagtatrabaho para yumaman sana. Pero gaya nga ng sabi nila, walang yumayaman sa pagtatrabaho. Kaya ikaw, sir, maswerte ka kasi lumaki ka sa isang maginhawa at mayamang pamilya. Seryosong sagot ni Crystal at tipid na ngumiti dito. Uutang ka ba sa akin? Diretsong tanong ni Khalid sa kanya, kaya naman ay bigla siyang natawa. Sir naman, hindi ako ganyan no. At isa pa, kailan ba ako umutang sa'yo? Alam mo naman na kahit kipit ako, naghihintay lang ako na sweldohan mo eh. At maswerte ka kasi nakahanap ka ng all-around assistant na kagaya ko. Tugon niya. Nakita naman ni Crystal na ngumiti at ngumisi si Khalid sa sinabi niya, dahilan para biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Siguro, natural lang talaga to kapag masaya ang puso ko. Pagkukumbinsi niya sa kanyang sarili. You're right. I am very lucky to have you in my life, Crystal. Seryoso ang ani Khalid sa kanya. Biglang may naramdamang kakaiba si Crystal sa kanyang dibdib na hindi niya mawari. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang sinabi ni Khalid sa kanya at tila naguguluhan siya sa kanyang nararamdaman. Alam mo sir, gutom lang yan. Kain ka na ulit. Pag-iba pa niya sa usapan at kinakabahang tumawa. Hindi ka ba komportable sa sinabi ko? Totoo naman ah. Bihira lang ako makahanap na nagtatrabaho sa akin na mabait, masipag, at tapat. Kahit madaldal ka at sobrang kulit. Ano yun sir? Parang maiba ko narinig ah. Sobrang kulit? Ako? Hindi yata tama yan, sir. Look at you. Nakikipagtalo ka pa talaga sa akin. Natatawang sagot ni Khalid sa kanya. Ewan ko sa inyo, sir. Kumain na nga lang tayo para mahugasan ko na tong pinagkainan natin. At gaya ng sabi ni Crystal ay ipinagpatuloy nilang pagkain. Nauna rin siyang natapos habang ang amo naman niya ay sinimot lahat ng pagkain na nakahanda sa mesa. Hindi naman po halata na gutom kayo at masarap ang luto ko, sir. Akala ko pa naman sakto lang ang luto ko. Hindi halata na sakto lang talaga, ah. Natatawang saad ni Crystal sa kanyang amo nang makita itong tapos na sa pagkain at wala ni isang tinira sa plato nito. Thank you sa peace offering mo, Crystal. Sa susunod ulit. Nakangiting tugon ni Khalid sa kanya at umalis na ito para magpunta sa sala. Palihim namang pinagbasta ni Crystal ang amo niya naglalakad na punta sa sofa para umupo at bahagya siyang ngumiti. Gusto ata niyang gumawa ko ng kasalanan sa kanya para makapag-peace offering ako sa kanya. Natatawang sambit niya sa sarili. Makalipas ang ilang araw, habang nagpapahinga si Crystal sa sala, ay naisipan niyang tingnan ang social media account ni Khalid. Wala namang masama kung i-stalk ko si Sir Khalid, di ba?
Tanong niya sa sarili sabay kuha ng kanyang cellphone. Sinearch niya ang pangalan nito sa social media at doon bumungad sa kanya ang profile nito. Sa 7 taon kong pagtatrabaho kay sir, mukhang ngayon ko lang naisipang mang-stalk sa kanya. Bakit kaya ako nagkakaganito? Pero wala namang masama. Dapat lang na-updated ako sa amo ko, no? Pangungumbinsi pa niya sa kanyang sarili. Isa-isa niyang tinignan ang mga post ni Khalid at panay rin siya sa mga comment. Aba, ang lalandi naman ng mga babaeng to at mga Pinay pa. Kuya, anakan mo ko. Kuya, pagsisilbihan, luluhuran. Ay, ano ba to? Ang hindi alam ni Crystal ay nakatayo pala si Khalid sa likuran niya at tinitingnan kung ano ang ginagawa niya. Nagulat na lang siya nang biglang kinuha ni Khalid ang cellphone niya dahilan para manlaki ang mga mata niya. Sir, anong ginagawa niyo? Gulat na sigaw niya dito. Akamang titingin na sana ni Khalid ang cellphone niya, ngunit mabilis siyang lumapit dito at marahas na tinangkang kunin ang kanyang cellphone. Nabigla na lang siya nang mabitawan iyon ni Khalid at nahulog iyon ng napakalakas. Sir, nasira tuloy yung cellphone ko. Matagal na to sa akin eh. Pinagtsatsagaan ko lang. Anya sabay tingin sa sirang cellphone. Kailangan mo nang bumali ng bago. Wala akong pambili sir eh. Nag-iipon pa lang ako. Paano na ako makakakontak kina nanay at tatay sa Pinas? Nagkibit balikat lang si Khalid sa kanya dahilan para mainis siya rito ng konti. Papasok po muna ako sa kwarto ko. Paalam pa niya rito at mga alis na. Subalit nagulat na lang siya nang hawakan ni Khalid ang kamay niya at hinila siya nito. Sir, wag po muna ngayon. Nalungkot po ako sa cellphone ko. Hahanap pa ako ng paraan para makontak ko po si nanay. Sagot niya at binawi ang kanyang kamay sa pagkakahawak nito. Nang makapasok si Crystal ay nagdasal siya kaagad na sana ay makahanap siya ng paraan para makontak ang kanyang mga magulang at sabihing nasira ang kanyang cellphone. Maya-maya ay natulog din siya dahil wala naman siyang ibang gagawin pa. Makalipas ng ilang oras, nang buksan niya ang pintuan ng kanyang kwarto, nagtaka siya kung bakit may isang gift bag sa labas noon. Ano to? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa gift bag. Sa akin ba to? Nang buksan ni Crystal ang gift bag, ay laking gulat niya nang makita ang pangalan niyang nakasulat doon. Mayroon itong kahon. Nanlaki na lang ang mga mata niya nang makita ang isang bagong model ng cellphone. iPhone 17 Pro Max? Hindi makapaniwalang saan niya. Nang mabasa niya ang isang liham na nasa loob ng box, ay mabilis siyang pumasok sa sala para hanapin si Khalid. Nang makita ito, ay dali-dali siyang lumapit dito, sabay angat ng cellphone na hawak niya. Sir, regalo niyo po ba ito sa akin? Maraming salamat po. Kakaltasan ko yun sa sweldo mo. Halos mabitawan naman ni Crystal ang hawak niyang cellphone sa sinabi ni Khalid. Bahagya rin siyang tinawanan nito dahilan para kumunot ang kanyang noo. Seryoso ba, sir? Yung pinakamura na lang ang gusto ko. Biro lang, Crystal. Sa'yo talaga yan. Sigurado talaga kayo, sir, ah? Baka mamaya wala na akong matanggap na sweldo kasi kinakaltasan nyo. Hindi. At isa pa. Gusto ko lang mag-sorry sa kasalanan ko. Sorry kung kinuha ko ang cellphone mo ng bigla-bigla. Gayong binibiro lang naman kita. Ay, okay na po yun. Apology accepted. Ang galante nyo pala kapag nagkasala. Sana pala, noon nyo pa ginawa. Natatawang ani Crystal. Lumipas ang mga araw ay mas naging malapit sila sa isa't isa. Minsan, nagpapaturo ng ibang mga Filipino words si Khalid kay Crystal na siyang ikinaka-enjoy naman nilang dalawa. Sinasabi ko talaga sa'yo, sir. Pakakainin talaga kita ng karne ng baboy kapag hindi ka pa tumigil sa pang-aasar sa akin. Galit na sigaw ni Crystal nang habulin niya si Khalid. Kanina pa kasi itong nangiistorbo sa trabaho niya. Matatamaan ka talaga ng map na hawak ko. Kita mo lang. Dagdag pa niya subalit hindi ito nakaramdam ng takot sa kanyang banta. Nang ipagpatuloy ni Crystal ang pagdalinis sa sahig, ay ginulo ulit siya ni Khalid. At sa hindi inaasahan, nabato niya ang mop dito dahilan para matamaan ito sa muka. Nagmamadaling lumapit si Crystal sa kanyang amo at niyugyug iyon. Sir? Sir Khalid? Okay lang po ba kayo? Sir? Sunod-sunod na tanong niya rito, subalit hindi ito nagising. Ay, ang OA naman ito.
Hindi nga masyadong malakas ang pagkakahagis ko sa mop eh. Bakit hindi siya nagigising? Narinig ko sinabi mo, Crystal. Buti naman kung... Sir, buhay ka pa. Salamat naman. Munti ka na akong maging instant criminal sa pinagagagawa niyo eh. Tapos paano kapag tinanong ang cause of death niyo? Sabihin ko namatay siya dahil natamaan lang ng mop. Pero knock on wood. Napatakip na lang si Khalid sa tenga nito dahil sa kadaldalan niya. Kaya naman ay hindi niya maiwasang matawa. Tutulungan na sana niya ang amo na tumayo. Ngunit bigla siyang hinila nito palapit dito. Nakapatong siya sa kanyang amo at hindi pa makagalaw. At doon bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tinitigan niya ang mga mapupungay ng mga mata nito at alam niyang anumang oras baka bumigay siya dito. Napapikit na lang si Khalid nang pitikin niya ang noon nito tsaka mabilis na tumayo. Sir, tumayo na nga kayo dyan. Tama na ang acting. Magtatrabaho na po ako ulit. Saad pa niya dito? At ipinagpatuloy ang paglilinis. Hindi na rin nagsalita pa si Khalid at sa halip ay umalis na ito. Ay, ang puso ko. Kumalma ka lang please. Bulong pa niya sa sarili habang hinahawakan ng kanyang dibdib. Simula noon ay pareho nang naiilang sina Crystal at Khalid sa isa't isa. Hindi naman alam ni Crystal kung bakit ganon din ang naramdaman ng boss niya, gayong wala lang naman ito sa kanya. Are you okay, Crystal? Bigla ang tanong ni Khalid sa kanya. Napansin kong parang tulala ka ata ah. Dagdag pa niya na siyang nang kinabalik sa kanyang matinong pag-iisip. Napalingon naman siya dito at diretsyong tiningnan sa mga mata. Oo naman po sir. Kayo po, okay lang po ba kayo? Tanong niya pabalik dito na may halong pagkailang. You know what? Hindi mo kailangan mahiya o mailang sa akin. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa kanyang amo at bahagyang natawa sa sinabi nito. Nakita niyang biglang kumunot ang noong ni Khalid na siyang ikinatawa pa niya lalo. Sino naman nagsabi na nahihiya at naiilang ako sa inyo, sir? Taray niyo, sir, ah. Gusto kong fighting spirit niyo. Pakak na pakak. Sagot pa ni Crystal, kahit bahagya siyang kinakabahan. Anong paka ka? Pero seryoso ako sa sinabi ko, Crystal. At seryoso rin po ako, sir. Mukhang ikaw pa atang naiilang at nahihiya sa akin eh. Kalma ka lang, sir. Ako lang to. Pag-ibiro pa niya dahilan para matawa si Khalid sa kanya. Oo nga pala. I have something to tell you. Seryosong sabi ng amo niya kaya naman ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Teka, aamin na ba si sir sa akin? Na gusto niya ako? Sure, ang kapal naman ng mukha ko. Pero, paano nga kung umamin siya? Anong gagawin ko? Anya sa kanyang isipan. Ano po sabihin niyo, sir? Tanong niya dito at pinilit na kumalma. Yayain sana kitang manood ng movie. Yayayain ako manood ng movie ni Sir Khalid? Wika pa niya sa kanyang sarili. Seryoso po ba kayo? Mukha ba akong hindi seryoso, Crystal? Sir naman eh, kung ano-ano na lang talagang trip mo sa buhay, sana okay ka lang. O baka naboboringan ka lang. I'm really serious, Crystal. Wala lang naman sa'yo yun, di ba? Nagbibiro ka lang talaga eh. Bulyaw pa ni Crystal. Sa tingin mo ba, mukha ba ako nagbibiro? Natatawang tanong ni Khalid sa kanya dahilan para mapakamot siya sa kanyang ulo. Oo na nga, hindi ka na nga nagbibiro, sir. Pero bakit naman po? Anong rason ng pag-aaya niyo sa akin? Wala lang. Gusto ko lang. Bakit? Hindi ba pwede? Wala naman po akong sinabi, sir. Pero gusto ko lang malaman ang rason niyo. Sabihin na lang natin na gusto ko lang. Wala nang ibang rason. Pero kung hindi ka papayag, wala namang kaso sa akin yun eh. Nire-respeto ko ang desisyon mo. Ay, hindi mo lang ako pinilit. Bulong pa ni Crystal sa sarili. Wala lang naman pong kaso sa akin yun, sir. Manonood lang naman po tayo, di ba? Eddie game. So, kailan, sir? Bukas ng gabi dito sa bahay. Para makapag-chill at relax tayo. Kung gusto mo, ikaw nang pumili ng papanoorin natin. Okay, sir. Maghahanda na rin po ako ng snacks para mas masaya. Nakangiting tumango si Khalid sa kanya, kaya naman biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Crystal, wake up. Breakfast in bed. Nakangiting saad ni Khalid sa kanya.
Mabilis na nakabangon si Crystal sa pagkakahiga habang tinitingnan ng amo niyang nasa tabi niya at may dalang pagkain. Sir, nilutuan niyo po ako? Nakakatawa talaga, mahal. Why are you calling me, sir? Asawa mo ko. Kumunot ang kanyang noo at hinawakan ang mukha ni Khalid. Totoo ka nga. At ano? Asawa kita? Asawa mo ko? Kasal tayo? Tama ka, Crystal. Tingnan mo. Nilutuan kita. Sana magustuhan mo. Hindi makapaniwalang nakatingin si Crystal kay Khalid at hindi alam kung anong sasabihin. Aha. Alam ko na kung bakit ayaw mo pong kumain. Hinahanap po ang good morning kiss ko, no? Nakangiting tanong ni Khalid sa kanya. Ngumuso ito sa harap niya at nakamangahalikan na sana siya nito sa labi. Subalit napakunot ang noon niya nang marinig ang malakas niyang alarm. Doon niya napagtanto na isa lang pala yung panaginip. At nakanguso pa siya. Bakit ako nakanguso? Bakit parang gusto kong halikan din si Sir Khalid? At bakit ganoon ang panaginip ko? Mababaliw na talaga ako nito eh. Nang sumapit ang gabi ay hinanda na ni Crystal ang snacks na kakainin nila ni Khalid para sa movie marathon nila mamaya. Habang ang amo naman niya ay nagsiset up na sa movie room. Nang makabalik si Khalid sa kusina, hudyat na iyon na tapos na ito sa pagsiset up. Kaagad silang nagpunta sa movie room at magkatabi pa silang umupo sa upuan at kukunin na sana ni Crystal ang remote. Subalit nabigla siya nang aksidenteng nahawakan ni Khalid ang kamay niya. Sorry, Crystal. Saad pa nito? Okay lang po, sir. Naiilang niyang tugon. Hindi naman alam ni Crystal kung bakit nakaramdam siya ng init at tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Khalid. Nang kunin ng binata ang remote, ito na ang nag-operate at tinanong siya kung ano pelikula ang panonoorin nila. Hala, sir. Nakalimutan ko pong pumili ng pelikula. Kayo na lang po bahala. Sagot niya rito at inayos ang upo. Nang makapili si Khalid, ay umupo na rin ito ng maayos. Saktong love story ang pinapanood nilang pelikula, kaya naman kinilig pa si Crystal. Ay, sana all naman. Anya habang nakatingin sa harap. Habang ipinagpapatuloy ang panonood, nagulat na lang si Crystal nang biglang lumabas ang isang bed scene. Hindi alam ni Crystal kung bakit mas lalong uminit ang kanyang pakiramdam. At nang lingunin niya si Khalid, nakatitig ito sa kanya dahilan para mapalunok siya sa laway niya. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang mapansin dahang-dahan itong lumapit sa kanya. Anong gagawin ni Sir Khalid? Naguguluhang tanong ni Crystal sa kanyang isipan. Hindi makagalaw si Crystal sa kanyang kinauupuan habang palapit ng palapit si Khalid sa kanya. At sa hindi inaasahan, napapikit na lang nang halikan ni Khalid ang labi niya. Sir, bakit niyo po ako hinalikan? Sapat na yun para malaman mo ang totoong nararamdaman ko para sa iyo, Crystal. Nakagat ni Crystal ang kanyang ibabang labi dahil hindi niya alam kung anong isasagot niya. Ang sunod na nangyari ay hindi inasahan ni Crystal. Natagpuan na lamang niya ang sariling hinahalikan ng mapusok si Khalid sa labi nito. Binuhat siya ni Khalid, tsaka siya ay pinatong nito habang nakaupo ito. Dahang-dahang hinubad ni Khalid ang suot niyang damit at doon ay may nangyari sa kanilang dalawa. Simula noon ay naging extra weak si Khalid sa kanya. Ngayon, ito na ang nagsisilbi sa kanya at ang mga bagay na ginagawa niya kay Khalid noon, ito na ang gumagawa para sa kanya. Sir, ako na po. Hindi niyo naman po kailangang pagsilbihan. Nahihiyang wika ni Crystal nang dalhin siya ni Khalid ng mga prutas. No, it's okay, Crystal. Just let me do this. Sir, hindi ko po alam na may ganitong face po pala kayo. Kamot ulong saad niya. What do you mean? Nakangising tanong naman ni Khalid sa kanya. Iyang pagiging sweet mo. Ay, hindi pala. Mali. Isipin niyo na lang na wala kayong narinig sa sinabi ko. Narinig na lang niyang natawa si Khalid sa kanya tsaka ito umupo sa tabi niya. Kumain ka na. Open your mouth. Sambit nito dahilan para kumunot ang noo niya. Lah, may kamay naman ako, sir. Hindi ako lumpo. Natatawang sagot niya rito, subalit hindi nakinig si Khalid sa kanya. Kaya naman ay napanganga na lang siya tsaka susunubuan ng orange. Namimigay rin ng kung ano-ano mga gamit katulad ng mga mamahaling bag, damit, at mga alahas ni Khalid kay Crystal. Kahit gusto niyo itong tanggihan,
ay hindi niya magawa dahil mapilit si Khalid at ayaw niyang masaktan ito. Sama na pakiramdam ko. Wika ni Crystal nang magising siya sa isang araw. Masakit ang kanyang buong katawan at parang ayaw niyang bumangon. Ano nangyayari sa... Mabilis na bumangon si Crystal kahit pagod at dumiretso sa banyo. Bigla siyang nasuka tsaka siya kinabahan. Sana hindi tamang iniisip ko. Buti na lang at nasa Oman si Sir Khalid. Dali-dali siyang bumili ng PT at nag-test nang makauwi siya. Matapos ang ilang minuto, parang gumuho ang mundo ni Crystal nang makita ang dalawang pulang linya. Diyos ko, bakit nangyari to? Ang bobo mo talaga, Crystal. Hindi ko nag-iisip. Saway niya sa kanyang sarili tsaka siya umiyak. Ano na gagawin ko? Alam ko naman ayaw pang magkapamilya ni Sir Khalid eh. Alam ko marami pa siyang plano sa buhay. Kaya hindi pa siya nagkakaroon ng oras para makipagrelasyon. Lalo na tutok din siya sa trabaho. Sa mga oras na yon ay walang ibang naisip na paraan si Crystal kundi ang umuwi ng Pilipinas. Nasa kanya rin ang kanyang passport at visa dahil hindi naman strikto si Khalid tungkol dito. Mabuti na lang at mayroon akong sapat na pera para makauwi ng Pilipinas. Saad niya. Tanging ang kanyang passport, visa at pera lang ang dala niya. Iiwan ko na mga regalo ni Sir Khalid dito. Lalo na ang mga gintong alahas. Ayokong isipin niya na piniperahan ko siya o ang mga regalo lang ang habol ko sa kanya. Habang papaalis siya, ay nag-ingay naman si Scar at Hunter. Napaluha pa siya nang tingnan niya ito sa huling beses. Sana mapatawad ako ni Khalid sa ginawa ko. At kung magalit man siya sa akin, sana makalimutan na niya ako. Nang makasakay si Crystal sa eroplano ay hindi niya maiwasang maiyak dahil sa kanyang sinapit. Ngunit kailangan niyang maging matatag para sa isang munting buhay na nasa kanyang sinapupunan. Kahit pagod, ay pinilit niyang umuwi sa kanyang probinsya sa Bohol. Nay, anak, bakit hindi mo sinabi na uuwi ka na pala? Magbabakasyon ka ba? Buntis po ko. Mabilis naman siyang niyakap ng mahigpit ng kanyang ina habang pinapatahan siya. Wala itong sinabi ni isang salita at sa halip ay binigyan siya ng comfort na kinakailangan niya. Umalis po ako nang walang paalam at hindi po ako nagbili ni isang mensahe sa kanya. Naiintindihan kita, anak. Huwag kang mag-alala. Nandito kami ng tatay mo para tulungan ka sa pagbubuntis mo hanggang sa mga anak ka. Maraming salamat po, Nay. Dahil hindi kayo nagalit ni tatay sa akin. Eh bakit naman ako magagalit? Nasa tamang edad ka na, anak. At isa pa, tao tayo. At walang perpektong tao. Lahat nagkakamali. Nakangiting tumango si Crystal sa kanyang ina, tsaka siya yumakap ulit dito. Lumipas ang mga buwan ay unti-unting lumalaki ang tiyan ni Crystal. Palagi pa siyang sinasamahan ng kanyang ina sa pagpapa-ultrasound at hindi rin siya nakaligtas sa mga chismis ng mga tao. Di ba nagtatrabaho yan si Crystal sa ibang bansa? Buntis na pala siya? At sino ang ama? Baka hindi siya pinanagutan kaya umuwi yan dito sa Pilipinas. Pinili ni Crystal na manahimik na lang dahil alam niyang walang alam ang mga taong ito tungkol sa kanyang buhay. Kalaunan ay nagsilang siya ng isang batang lalaki. Malusog ito at hindi may kakailang manang-manang features ng mukha nito kay Khalid na may dugong Arabo. Ito, anak, humigop ka ng mainit na sabaw ng isda para dumami ang gatas mo. Kakailanganin yan ng anak mo. Saad pa ni Corina sa kanya. Salamat po talaga, Nay, ha? Kasi sinamahan niyo ako simula nung pinagubuntis ko si Rashid. Kayong dalawa po ni tatay at ang mga kapatid ko ang nag-alaga sa akin. Walang anuman, anak. At isa pa, nawala ang lahat ng pagod at paghihirap ko nang makita ang pogi kong apo. Isang hapon, habang pinapatulog ni Crystal ang kanyang anak ay nagtaka siya kung bakit may kumatok sa pinto ng kanilang bahay. Ay bisita ba si nanay at tatay ngayon? Pero nagpunta silang dalawa sa palengke. Anya, dahil hindi pa humihinto sa pagkatok ang tao ay napagpasyahan niyang pagbuksan ito. Subalit nang makita niya ang hindi inaasahang bisita, nagulat siya nang makita si Khalid. Mukha itong pagod at nakasuot ito ng traveler's clothes. May dala rin itong malaking bag at nang tingnan niya ito ng diretsyo,
Puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Sir Khalid, Crystal, let me take you back. I badly want to marry you. hindi alam ni Crystal kung bakit sa muling pagkakataon ay bumilis ang tibok ng kanyang puso habang pinagkamasdan ang lalaking amo. Bakit ka nandito? Paano ka nakarating dito? I have my ways, Crystal. At gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Dahil ngayon lang ako nagpunta rito. Kahit gusto kong sundan ka, hindi ko magawa. Dahil may kumpanya akong kailangang patakbuhin. When I came back from Oman, natakot ako dahil wala ka sa bahay. You never say a word to me. Ni hindi ka nagpaalam. Na pumasok ako sa kwarto mo, wala kang dinalang damit. At saka maging ang relo ko ay hindi mo dinala. Nang malamang walang passport at visa mo, that's when I knew that there's something wrong. Bakit mo ko iniwan? Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Nangilid ang mga luha ni Crystal habang pinakikinggan si Khalid. Hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya sa mga sinasabi nito. Kasi, kapag sinabi ko sa iyo ang totoo, baka pagalitan mo ko. Baka hindi mo ako paniwalaan. Baka isipin mo na humihingi ako ng pera at suporta sa iyo. Baka sabihin mo na anak ko si Rashid sa ibang lalaki. Kasi kilala kita, Khalid eh. Alam kong ayaw mo magkapamilya dahil alam kong tutok ko sa trabaho. Hindi ko sinabi sa iyo kasi baka itaboy mo ko o piliting ipalaglag ang bata kapag nalaman mong totoo. Dahil baka maging sagaba lang ito sa pagtamasa mong tagumpay bilang isang businessman. Pag-amin pa niya rito at mas lalo pa siyang umiyak. Hindi yan totoo, Crystal. Kahit minsan, hindi sumagi sa isip ko ang lahat ng sinabi mo. Paano mo nalaman na buntis ako? Pina-examine ko mga gamit mo. Ang basong ginamit mo na nasa kwarto mo. Yung toothbrush. At doon, napag-alaman na may sign ka ng pagbubuntis. Magsasalita na sana si Crystal nang bigla na lang dumating sina Corina at Carding. Crystal, ano nangyayari dito? Nagtatakang tanong ng ama niyang si Carding. Tay, Nay, si Khalid po. Bakit pa siya nagpunta rito? Para manggulo. Walang galang na po, sir, ha? Pero maayos na po ang lagay ng anak at apo ko. Hayaan niyo po akong bumawi sa apo at anak ninyo. Amo ka lang noon, Crystal. Lumayas ka rito sa pamamahay ko. Galit na sigaw ni Carding, sabalit pinigilan ito ng kanyang asawa na si Corina. Tay, huminahon po kayo. Pangako po, gagawin ko pong lahat para mabawi ko sa inyong lahat. Hayaan niyo po akong makabawi. Saad ni Khalid at hindi nagpatinag sa galit ng ama ni Crystal. Nakita naman iyon ni Corina kaya naman hinayaan niya na lang ito. Iiwan na muna namin kayo. Ipagpatuloy niyo ang pag-uusap ninyo. Maraming salamat po. Salamat po sa pag-intindi. Sinserong saad ni Khalid. Nang makaalis si na Corina at Carding ay sakto namang umiyak at nagigising ang anak ni na Crystal at Khalid na 2 buwang gulang pa lamang. Kinuha ni Crystal si Rashid mula sa duyan at doon nakita ni Khalid ang anak nito. Ito na bang anak natin? Naluluhang tanong ni Khalid kay Crystal. Tumango naman si Crystal bilang sagot dito. Pwede ko ba siyang kargahin? Bakit? Alam mo ba kung paano? Umiling si Khalid sa kanya kaya naman inadalayan niya ito at tinuruan kung paano kumarga ng sanggol. Ayan, tama nga yan. Alalayan mong ulo niya. Ano pangalan niya? Rashid. Malawak na ngumiti si Khalid nang marinig ang pangalan ng anak nito. Rashid. Hello. Ako ang papa mo. Nandito na ako. I'm sorry dahil ngayon lang dumating si papa. Pangako. Ngayon, babawi ako sa'yo at sa mama mo. Huwag mo sabihin sa kanya na babawi rin ako sa kanya. Napailing na lang si Crystal at bahagyang napangiti. Tumahan rin si Rashid sa pag-iyak habang inihela ito ni Khalid. Nang makatulog itong muli at ibinalik ulit yun ni Crystal sa duyan, tsaka sila umupo ni Khalid sa lantay. Gusto mo bang magpahinga muna? Ihahanda ako matutulugan mo. Wika pa ni Crystal, subalit nabigla siya nang hawakan ni Khalid ang kamay niya. Gusto ko malaman mo na mahal kita, Crystal. Mahal na mahal kita. Hindi alam ni Crystal kung anong sasabihin niya habang nakatitig sa mga mata ni Khalid.
Mas talo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa bawat salita na binibigkas nito sa kanya. Baka sinasabi mo lang yan dahil may anak tayong dalawa. Ayos lang naman sa akin na Kaya wala akong dinadalang babae sa bahay. Dahil may lihim akong pagtingin sa'yo. Matagal na. Ni minsan, hindi ba yun sumagi sa isip mo? Napaawang ang bibig ni Crystal sa nalaman. Hindi siya makasagot, lalo na't naiilang pa siya sa titig ni Khalid. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pwede ko bang malaman kung pareho ba tayo ng nararamdaman? Sa tingin mo ba, papayag ako may mangyari sa atin kung wala akong nararamdaman para sa'yo? Ano ba naman yan, Sir Khalid? Anong sinabi mo? Sir Khalid? Parang kanina lang tinawag mo kong Khalid ah. Pabirong umirap si Crystal dito at bahagyang napatawa. Mas lalo pang hinigpitan ni Khalid ang pagkakahawak sa kanyang kamay, kaya naman hindi niya maiwasang makagat ang kanyang ibabang labi. Simula ng araw na iyon ay ginawa ni Khalid ang pangako nito sa kanila ng anak at pamilya niya. Araw-araw ay walang mintis ang pagbawi niya dito. Halos ang lahat ng gawain ay si Khalid ang gumagawa. Nagtatrabaho rin ito sa kasama ang mga kapitbahay nila Crystal at sinubukang maging habal-habal driver. Doon na pagtanto ni Crystal na seryoso si Khalid sa mga sinabi nito sa kanya. Minsan, napapaisip din ako kung bakit ngayon lang nangyari ang lahat ng ito. Itong mga nararamdaman natin sa isa't isa. Oo nga no. Pero naniniwala kasi ako na lahat ay may perfect timing. Hindi mo kailangan magmadali. Kailangan mo lang maghintay. Minsan ba, sumagi sa isip mo na gusto mo magkapamilya? Oo, parati. Lalo na kapag kasama kita. Hindi ko ma-imagine ang buhay ko na wala ka. Napatitig si Crystal sa mga mata ni Khalid habang ito naman ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Napapikit pa siya nang dumampi ang malambot na labi ni Khalid sa labi niya. I love you, Crystal. Mahal ko kayo ni Rashid. Mahal din kita, Khalid. Kayo ng anak natin. Mabilis naman siyang niyakap ng mahigpit ni Khalid at nang natapos ay pinasandal siya sa balikat nito. Sa paglipas ng mga araw at buwan ay mas lalo pang nakilala ni Crystal si Khalid. Hindi na bilang isang amo niya kundi isang tao na kayang suungin ang kahit anumang kultura, tradisyon at kinagisnan. Nasanay na rin si Crystal na umaalis si Khalid para magpunta sa Saudi para tingnan ang kumpanya nito. Kahit minsan, sinasabihan niya itong wag munang bumalik ng Pilipinas. Sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka na muna kapag karating ka ng Saudi. Hindi yung kakadating mo pa lang doon. Pagkatapos mong i-check ang kumpanya mo, ibabalik ka ulit dito. Anya na makarating ulit si Khalid sa kanila. Mamimiss ko kasi kayo ni Rashid eh. At isa pa, marami naman akong dalang pasalubong sa'yo at sa pamilya mo. Khalid, naa-appreciate ko naman ang mga regalo mo. Pero sana, maisip mo naman na concerned rin ako sa kalusugan mo. Mamaya baka kung anong mangyari sa'yo. Magpahinga ka na muna. Pwede ba akong humiga sa hita mo? Tumango siya rito kaya naman mabilis na humiga si Khalid at ipinatong ang ulo nito sa hita niya. Sakto namang natutulog si Rashid kaya makakapagpahinga rin silang dalawa. Sinusuklayan din ni Crystal ang buhok ni Khalid gamit ang kanyang mga daliri kaya naman ay napapapikit na ito. I love you. Biglang saad nito sa kanya dahilan para mapatawa siya. Ang random mo naman. Ganyan talaga ako kapag in love. Corny nito. Bumangon si Khalid sa pagkakahiga, tsaka ito humarap sa kanya. Ay, mo bang sumama sa akin pabalik ng Saudi? Khalid, you don't have to take me back. Let's walk forward here together. Hindi mo na tayo magmamandali. Nakangiting tumango si Khalid sa kanya, tsaka siya hinalikan sa labi nito. Isang araw, nagulat na lang si Crystal nang ibalita ni Khalid sa kanya na nagpo-convert ito bilang isang Katoliko. Ano? Seryoso ka ba? Ano kasabihin ng mga magulang mo niyan? Okay lang naman sa kanila. Masaya naman sila sa naging desisyon ko. Gusto rin nilang pumasyal dito kung okay lang sa'yo. Syempre naman. Ang lapit lang kaya ng Bohol at Cebu. At isa pa para makita na lang ang anak natin. Masayang ani Crystal. Mahigpit na hinawakan ni Khalid ang kanyang kamay at biglang sinuotan ng isang gintong singsing. I don't need to ask you to marry me, Crystal.
Kasi alam ko na isasagot mo. Marry me. Let's get married. Mangiyak-iyak na tumango si Crystal kay Khalid habang pinagmamasdan ang gintong singsing. Taray mo gintong singsing kaagad ang ginawa mong engagement ring. Natatawang saad niya. At marami pa akong ibang ginto para sa'yo. Pero alam mo ba kung anong pinakagustong ginto ko sa'yo? Yun ay ang ginanto ang puso mo. Ibinalita ni Crystal sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga magulang ang pagpapakonvert ni Khalid sa pagiging Katoliko at ang pagpapakasal nila. Masaya kami para sa inyo, iho. Salamat kasi nagtiyaga ka dito sa amin. Pasensya ka na, iho, sa mga nagawa ko doon. Sana mapatawad mo ako. Wala na po yun, ay. Tay, ayos lang po sa akin. Ang mahalaga ay ang hinaharap. Naging maganda ang paghahanda ni na Crystal at Khalid para sa kanilang nalalapit na kasal. Hindi nagtagal ay ikinasal silang dalawa sa simbahan. Yun na ata ang pinakamasayang araw para kay Crystal dahil hindi niya lubos sa kalain na mangyayari ito sa kanyang buhay. Lalo na't si Khalid ang napangasawa niya. Kasal na tayo. Kasal na nga tayo, mahal ko. Pero palitan mo muna ng diaper si Rashid. Kailangan ko pang linisin ang kwarto natin eh. Natatawang saad ni Crystal. Bago pa man ikasal si Crystal at Khalid, ay bumukod na sila ng bahay na pinagawa nila malapit lang sa bahay ng mga magulang ni Crystal. Habang ang kumpanya naman ni Khalid sa Saudi ay natitingnan pa rin naman niya. Nakatulog ng anak natin, mahal. Pwede ba kitang yakapin muna? Malambing na tanong ni Khalid. Humarap si Crystal dito at niyakap pabalik at mahigpit ang kanyang asawa. Tsaka niya ito hinalikan sa pisngi. Aba, bakit sa pisngi lang? Dapat sa lips. Pagmamaktol pa nito. Matamis naman niyang hinalikan si Khalid sa labi. Yon, okay na po ba, Sir Khalid? Mahal naman, nagbibiro ka eh. I love you, mahal ko. Salamat sa pag-provide para sa amin ni Rashid. Salamat sa mga ginagawa mo para gumaan ang buhay namin. At mahal na mahal din kita, Crystal ko. Lumipas sa mga taon ay naging maganda ang relasyon ni na Crystal at Khalid bilang mag-asawa. Puno sila ng pagkakaintindihan, pagmamahalan at pag-aalaga sa isa't isa. Mas lalo pa naging successful ang kumpanya ni Khalid at kahit araw-araw pa niyang iliparin ng Pilipinas patungong Saudi at bumalik ulit ng Pinas ay gagawin niya para sa kanyang pinakamamahal na pamilya. Si Crystal naman sa kabilang banda ay wala nang mahihiling pa dahil nahanap na niya ang lalaking mamahalin siya araw-araw at ipaparamdam sa kanya kung gaano siya kaimportante. Yun pala ay matagal na niyang kasama. Ang kwento ni na Crystal at Khalid ay nagbibigay sa atin ng aral tungkol sa tunay at purong pag-ibig na lumalampas sa katayuan sa buhay. Dahil sa kanilang karanasan, natutunan natin na ang totoong pag-ibig ay hindi dapat tinatago o tinatakbuhan dahil lang sa takot o pag-aalinlangan. Bagkus ay dapat natin itong harapin ng buong tapang at katapangan. Sa huli, ang desisyon nilang magsimula ng bagong buhay ng magkasama ay nagtuturo sa atin ang pag-unlad ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng pag-unawa, pagkapatawad at pagtanggap sa isa't isa. Hindi sa pamamaraan ng pagtakas, kung hindi sa paglalakad ng magkasama tungo sa isang mas magandang pag-asa. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Miss Lan. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. Sa muli. Sa muli. Sa muli. Sa muli.